So yan po. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers at ito pag-usapan po natin itong pasabog ni PRRD, pasabog ni Attorney Vic Rodriguez na kung saan ay talagang isiniwalat niya ang kawalangyang ginagawa ng administrasyon para kay BP Sara Duterte. At ito yung malaking good news, tiklop ang lahat sa hatol ng korte. So ano nga ba to? So syempre pag-usapan natin yan. Syempre wag po natin kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So eto bago tayo magsimula, etong di umanong ano bang di umanong? etong tawag dito. Wait lang, etong asan yan? Hanapin nga natin. Hindi ko na nakita saan yan. Ito. Ito, panoorin natin itong sinabi ni ano naman to si Akop. Ito sabi ni Akop, Duterte has become the face of illegal drugs and criminality in the country. Dati pa sip-sip ka lang sa mga Duterte, ako pa. Ngayon ginampanan mo na talaga. Si Marcos Jr. deny ng deny. Ikaw tanggap ng tanggap. Gago! Ang lupit, no? Ladies and gentlemen, the GuardCom has started to uncover a grand criminal enterprise and would seem that the center of the former President Rodrigo Roa Duterte. Napakasakit po nito dahil pawang tayo ang nabudol. Kami, ano ba to? Ibig sabihin, ano to? Sinabi ba to ni Akop? Anak ng teting, ikaw pa talaga may ganang magsalitang kami ang nabudol. Baka kami ang nabudol sa'yo. Sana, biri mo, ito pinakamasakit eh. Ang talagang pumuksa ng mga NPA, itong mga isa to sa mga kapulisan, no? At isa dun si Akop. Pero ngayon, kakampi niya na. Ganon kalupit ang kalakaran ngayon, no? Grabe naman ka. Talagang may kapamiganang sabing nabudol. Kaya tingnan nga natin yung tingnan natin yung sinabi ng taong bayan dito sa pahayag mo na to. Tingnan natin kung anong komento. Ito, sabi dito ni Ramil, Cansanyo. Dahil sa napakalaking pera na ninakaw nila galing sa PhilHealth, DSWD at DPWH at budget sa Army ay kinuha din ni Romualdez at ibinigay sa congressman. Yan tuloy resulta. Hindi ako nagsabi niyan, nagbabasa lang po ako ng comment ng mga netizen, ha? Oo, nagbabasa lamang po ako. So ibig sabihin nitong sinabi ni Ramil, kaya nabigyan daw ata to si Akop ni Romualdez at ayun, ganito ang naging resulta ng kanyang pinagsasabi. At ito naman, sabi ni Lacson Lu, ikaw Akop, di ba isa ka sa kuratong baliling? Isa ka sa kuratong baliling na iskandal at bigla kang lumaho noon. Anong nangyari? Dapat nga ikaw yung magpaliwanag sa taong bayan yung ginawa nyo. Hindi nga kasali ba to si Akop sa kuratong baliling? Kakaiba ka rin, no? Eto, nabuwag na ito. Kahit ano na lang paninira ginagawa nila, sira sa pag-iisip, basta natabunan ng salapi. So kapag natatabunan ng salapi, nagkakaganyan. Kakaiba. O eto, ang gumawa ng tama at totoo trabaho at ay tinutulungan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Siyempre.
Ako, luklukan ng sinungaling. Sabi ni Dominic De Los Reyes. So, daming komento ho dito na talagang binabas si Congressman Akop. Galing, no? Tinan mo, Akop. Tapos yung Akap. Galing ng tugman-tugma. Gago! Oo, talagang budol eh, no. Ito pa yung isang malupit. Yan ang pinakamalupit. Ito, basahin natin ha. Barbers versus barbers. Noong September 25, 2021. Nasa panahon noon ay ang presidente po ay si mahal nating former President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung sinabi noon ni Barbers. Basahin. Wait lang ha. I-zoom natin. Napakaswerte. Wait lang. Dami nagchat-chat. Napakaswerte po ng Pilipinas. Dahil nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang abukasya, tama ba? Tama naman. Ay labanan ng ating problema sa droga. Walang ibang gumawa niyan kundi si President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung sinabi ni Barbers nung panahon na nakaupo pang presidente, etong si Tatay Digong. Tapos ngayong January 14, 2025, eto na po ngayon si Barbers. Bagamat sinuportahan ko ang kampanya laban sa droga ng nakaraang administrasyon bilang isang kinakailangang tugon sa lumalaking krisis. Ngayon ay hindi maikakaila na ito ay naging isang malaking kabiguan. Akala ko dati sa tropa lang, sa mga kapitbahay, maraming plastic. Madami din pala sa Congress, lalo sa gobyerno. Lalo na sa Congress. Ito kasi, isa to si Akop sa mga todo sigaw. Oo, kung ano yung nakikita nyo pagsipsip nila ngayon kay Marcos, ganun na ganun din ang pagsipsip nila kay PRRD nung panahon na yun. Na isa to sa nagsalita si Barbers na sana ma-extend pa daw ang pagiging pangulo ni Tatay Digong. Tapos sasabihin mo, kabiguan? Anong kabiguan? Kasi nabibigo dahil tinutuligsa nyo. Diba? Wala naman talagang kabiguan na nangyari. Sa mga drug lord, marami kasi naubos sila. Pero sa Pilipinas, walang kabiguan na nangyari nung panahon ni PRRD. Kaya sa matutusin nga lang, kung iba-iba presidente nung COVID, baka patay na tayo lahat. Gago! Yung dami talagang ang hirap pag maraming hindi ko alam, muso din pala talaga yung plastic sa Congress. Eto sabi ni Edgar, syempre kung saan magkakamal ng salapi, doon siya. Yan naman talaga ang abukasya ng mga politiko, ganid sa pera at kapangyarihan dito sa Pilipinas. Sabi nito, yun si Mr. Weather. Kung saan makakuha ng pabor, nandun, typical politician, kung saan ng easy money para sa sariling bulsa, doon sila. Gago! Grabe naman to, sapol naman dito. Sabi ni Analam, parang Bluetooth lang itong tao na ito. Bakit parang Bluetooth? Yung Bluetooth device is connected sa Sexful Connect. Connect lang ng connect basta maganda ang tugon at malaki pakinabang. So sa sinasabi niya rito, parang si Barbers po daw ay kung saan may mapapakinabangan, doon daw kumukonek. Doon daw kumukonekta. Ay nako, grabe.
Ano bang unahin natin? Yung kay Attorney Vic pala, unahin natin yung kay Attorney Vic. Asan yan natin? Nandito yun eh. Nandito yung guys eh. Dito, yan o. Dito. Wait lang ha. Dito yan o. Yan o. Yan. Op. Yan. 6 minutes yun eh. 6 minutes. So, okay. Yan. 25 Panoorin po natin siya, sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Pasok. budget. At si Gia Maloloyon, attorney, ano po kaya ang grounds for disbarment case po sa former President Duterte? Huwag po ninyong alalahanin yun dahil kagabi nga po ay nakapagkita at nakapagpulong ho kami ni Pangulong Duterte at nandun nga yung kanyang napakausay na abogado si Attorney Martin Delgra at hindi naman ho nabigyan na masyadong pansin sa aming usapan yung disbarment na yan. So ibig sabihin, tama nga yung sinasabi natin na parang hindi nila masyadong pinapansin ng disbarment dahil una bukod sa hindi siguro may papasa talaga yan, eh, wala naman talaga yung kwenta. At yung grounds po nila, alam mo ninyo, pagka may malaking problema at crisis proportion na ang Marcos administration, pansinin po ninyo, ang kinakailangan nilang gawin, gumawa sila ng istorya na gigipitin ang Pangulong Duterte o kaya ay si Vice President Inday Sara Duterte. Naku po. Di alam nyo, totoo to ha. Oo, kasi kadalasan yung di alam nyo na totoo itong sinasabi ni Attorney Vic ha. Kasi kadalasan kapag medyo crisis na, or medyo alanganin na, wala nang maipanabla ang administrasyong Marcos, katulad lang, ito lang, sample, katulad nung sa INC, peaceful rally na Iglesia ni Cristo. So, malaking kahihiyan yun kay Marcos Jr. na ginamit pa yung sinabi niya. Laban kanino? Laban sa kanya. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng panibagong focus-focus. Nagpicture, kausap si Kamala Harris. Diba? Kamala Harris, nagkamustahan, wala namang kwenta yun. Pero i-ginaryo at ibinalita pa ng ibang mainstream media. So yun na nga ngayon dahil wala na naman silang panibagong i-display para nga hindi magalit sa kanila yung taong bayan, ito na naman yung disbarment. At alam naman din natin kapag may katulad flood control, 500 billion na ibinigay di umano kay Martin Romualdez, PhilHealth budget, GSIS budget, Maharlika Fund, yung lahat ng mga issue na yan na dapat kaharapin ng Marcos administration, ang ginawa nilang panghablayan para hindi masyadong mapansin ng taong bayan ay yung issue sa mga Duterte. Andyan yung AJK, andyan yung confidential fund, andyan yung kahit yung sa death threat nga, wala naman death threat doon. Oo, yung nandyan yung marami silang ginawa sa West Philippines, isa pa yun. Oo, at yung confidential fund, hearing, ganun, AJK. So marami silang ginawang display para hindi, para panghabla dun sa mga kabulastugan na nagagawa nila sa gobyerno. So ako dito, tama yung sinasabi ni Attorney Vic. Bakit nila ginagawa yan? They need some kind of a deflection. Kinakailangan malihis ang atensyon ng mamamayang Pilipino sa issue ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. And there is no better way to do it than come up with a fake issue against President Duterte and Vice President Inday Sara Duterte. Kaya po ang aking payo sa inyo, mga mamahal kong Pilipino, pagka meron pong ganyan, wag po tayong magpapadala. Let's keep our eye on the real issue. The inflation, the corruption, and the unconstitutional 2025 budget. Ang si Urens, pinatunayan lang nila na tama ang nakasulat sa libro tungkol sa Marcos.
Sir, sana hindi ka sa tulong ninyo bilang senador, hindi po tayo magbabago kay Sol Bautista katinanggal dyan sa official ballot. At yun nga ho, pag-usapan natin yung unconstitutionality of 2025 budget. Alam ko ho na napag-usapan na natin ilang ulit dito na unconstitutional dahil mas malaki yung ibinigay na budget sa DPWH over Department of Education. Napag-usapan na ho natin dito, zero budget ang PhilHealth, kaya naman na sinasabi nating unconstitutional. Subalit, I am not yet at liberty to discuss in detail. Pero meron pong gagawing malaking expose si Pangulong Duterte na akala natin ay nalalaman na natin lahat kung bakit sinasabi nating unconstitutional yung 2025 budget. Naku po. May malaki daw may malaking pasabog etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano kayang pasabog to mukhang ikakagimbal na naman to ng mga bangagers. Mukhang hindi matataranta na naman sila. Kaya pala, okay, gets ko na. Kaya pala si PRRD, ang kanilang pinupuntirya ngayon, mapatungkol sa disbarment na yan dahil daw sa AJK issue. So siguro nakatunog ang mga anti-Duterte na may ilalabas na panibagong pasabog itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya pala nila ngayon tinatrabaho si Tatay Digong. Ganun pala. Kaya pala todo pakulo na naman sila. Kaya talagang ang galing, no? Buti ka mo talagang buti may nasabi to ni Atty. Vic Rodriguez na lilinawan tayo. So ano kaya yung pasabog ni PRRD na yun? Ayun ba yung tinutukoy ni BP Sara Duterte na video? Ayan ba yung, kasi sabi dito ay hindi pa daw natin alam. So hindi pa natin alam, hindi pa natin nalalaman, hindi pa natin napapanood ito. So ano nga ba ito? Pero mamaya may papanood ako sa inyong isang video ni PRRD na baka ito nga yung tinutukoy, baka karugtong nito, yung tinutukoy ni Atty. Vic Rodriguez na pasabog ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So tuloy natin. Meron po talagang maitatawag nating smoking gun na ipapalabas si Pangulong Duterte na malapit na, antay lang ho natin. But ipapalabas? Iyari na. Ano kaya yun? Parang biglang na-excite ako Parang gusto kong pumunta ng Davao tapos PRD labas mo na. Ano kayang pasabog ito? Lupit nito Smoking gun. Yan ang malupit to. Ano naman kaya nakawan to? Malamang sa malamang napakalalaking pera na naman ang involved sa isyung ito kung sakali man na ipalabas ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang lupit nito. I cannot divulge the detail yet. I have no clearance. I have no liberty na banggitin po sa inyo. But malapit na po yan. At makikita ninyo, talaga pong binubudol tayo ng Bongbong Marcos administration at talaga makikita ninyo na niloloko po tayong tahasan. Obvious naman, attorney. Talagang kitang-kita. Kitang-kita yung pangloloko ng administrasyon ngayon. Ibigay mo yung isang video ko ay napag-usapan dun yung about sa mga ilang ahensya ng gobyerno na tinapyasan or tinanggalan ng budget. Ngayon bigla nilang pag-iisipan kung makakahanap, kung saan sila makakahanap ng or paano nila maibabalik yung budget. Kung saan ba naman, kung di ka ba naman taga, tinapyasan mo na, ngayon mo lang pag-aaralan, kaya lang natapyasan mo na. Dahil sinalaula po nila itong 2025 budget. Napakalaking pera po ang dapat nating silang panagutin at tayo dapat humingi ng transparency. Abangan po ninyo yan doon sa podcast po ni Mayor Baste Duterte. Palapit na po yan, ilalabas po nila yan. Yung kanina yun wait lang. Where na you dito na mi? Wait lang, napanood ko yun wait lang, asan na yun? Ito siguro yun. Oo, wait lang pero
Mamaya, sige, tapusin natin to. Papanood ko sa inyo. Play. Kaya buried myself alive. Food security emergency na ang Pinas. Unti-unti na tayo lumulubog. At si Tina Tins, you have our votes here in Davao, sir. Salamat, Tina. Yung Philippine National Police, yung ating mga kapulisan na, yung PNP Finance Service. Meron pong posting kahapon ang PNP Finance. Wait lang, maputol ko lang si attorney. Ito yung sinasabi ko kanina, oh. Ito yan, oh. Sana hindi tayo machupulangkot. So, ito, the 2025 national budget under security, security. So, ito yun, ito yung binabanggit. Ano kayang pasabog to? Say, play natin. Either somebody there is stupid or more stupid than the other. May nakita akong maraming kulang sa BICAM report. These are not, I would say, ordinary figures. Pero mukhang may copyright. Pero eto, dito sa video to, may mga sinasabi dito si Blanco yan lumusot. That is terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Pagka Ako po. putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. Hindi na pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka ba? I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. You Ako po, ayan na. Ito yung may tinuturo si PRD, paktay na. cannot Paktay kayo dito. Hindi, alam niyo, may nakita pa akong isang video. Saan yan? Ito, may connected din siguro ito eh. No, ewan ko lang kung sino nakakaalala nito ha. Buhay pa ang ano dito yung para sa bayan. So eto, panoorin natin. Nasaan yan? Ito. Yan, lakihan natin. Ano. Ayan, pakinggan nyo ito sasabihin dito ni PRD. Tangina. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing in, alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, inaano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. So dati pa pala talaga, no? Totoo nga talaga yung bali-balita na gumapang itong si Tambaluslos sa mga Duterte para lang, alam mo na, makikabit at manalo. Eh wala naman ngayon eh. Ganun naman ang nangyari ngayon eh. Pero higi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand
that we open the liquidation. Oo. Grabe. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yun ang hindi nangyayari ngayon. Alam nyo, napakahalaga ho nitong sinasabi ni PRRD rito, no? Baka ito ay karugtong nung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na pasabog na magaganap or ilalabas ni PRRD sa isang interview doon sa channel or sa podcast ni Mayor Basti Duterte. So baka konektado na rito, baka nandito na yung medyo matagal na rin nating inaantay na magiging katapusan ng Administrasyong Marcos. Kasi napaka-importante nitong liquidation na to dahil doon natin nalalaman talaga kung paano ginagastos ng mga hinayupak ng mga politiko yung pera ng taong bayan, pera ng gobyerno, no? So doon kasi napakahalaga nun na bakit hindi ngayon maipaliwanag at hindi ginagawa ng Administrasyong Marcos. So tuloy pa natin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Yun. Kung sino ang nagwawaldas. So dito sinasabi ni Pardy, tatanungin natin, diba? Kung sino yung nagwawaldas ng pera, ay malamang sa malamang baka yan na nga yung ilalabas ni PRRD. Malay natin kung sino talaga. Baka magulat tayo dito kasi una agad, pag sinasabing nagwawaldas ng pera, alam na natin agad yan na alam na natin kung sino, di ba? Si Tambayan, di ba? So baka may pasabog na, dahil dito sa pasabog na to, baka may iba pa. Baka hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi marami sila. Kaya abangan ho natin itong magiging interview ni PRRD sa podcast ni Mayor Basti Duterte. No? Sino kaya ito? Larang nahiwaga, no? So tuloy pa natin. Yun, Mayor. Tama. Kasi masakit sa amin, masakit sa akin itong mga ibang binabayarang vlogger, sasabing, Inday, patay gutom, magnanakaw. Sobra na yon. That's below the belt. Ano, pasabihan yung patay gutom? Sino kaya ang mga nagnanakaw ng pera ng taong bayan ngayon? Sila yung tunay na patay gutom. Sino ba umawak ng pondo ng Pilipinas na wala namang nangyaring kaganahan or kaangatan tong bansa natin? Sila yung patay gutom sa pera. And we know that you have been paid to do that. We will not take that sitting down. Kaya tama yung sinabi ng dating Pangulo, we need an audit of all the money that are being spent. Kaya ewan ko ba alam nyo, maraming nagre-request na niyan na sana i-audit lahat ng mga katulad niyan, yung akap na yan, yung budget dyan, laki-laki ng budget dyan. So sana ino-audit at pinapakita napakasimple lang naman una, hindi naman confidential fund yung binigay na or yung pinagagamitan ng akap na yan. Yung budget sa akap, di ba? Hindi naman confidential fund yun na para medyo may pagdadalawang isip na kung sasabihin ba sa tao, hindi. Di ba? So yun, yung katulad niya, sa akap, kailangan may audit yan at may ipakita sa taong bayan kung talagang nagagawan or naipapamahagi ba yung pera na yan ng maayos. Kung napupunta ba yan sa tamang tao. Baka mamaya binubulag lang tayo sa 5 kilong bigas
2 delatang sardinas, 3 pancit canton, 4 na noodles, tapos ang laki-laki pala nung pinaka-pondo niyan. Alam naman natin malaki. Hindi ko matandaan kung magkano yung funds diyan sa yung budget diyan sa AKAP, no? Comment nyo na lang po diyan sa baba. So para sa akin talaga ito, napakaganda nitong talakayan ni Pastor Apollo Sikibuloy at ni dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte, ni Tatay Digong, na itong sa topic na to na hanggang ngayon hindi pa rin ginagawa. Hindi ginagawa ng administrasyon tong audit na to. Ewan natin kung kailan nila to gagawin. Samantala ito naman, no, malaking good news, tiklop ang lahat sa hatol ng korte. Panoorin natin to. Tiyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Saka ito naman, hindi naman siguro tanga-tanga yung korte na para paniwalaan nila tong walang kwentang mga kasong to. Kasi una sila din mapapahiya eh. Alam naman nila na wala namang masyadong or hindi naman malakas. Etong kaso na to parang kinaso nga lang to sa walang kapamaraanan eh. No, at talagang ito ay binasura na rin. At napakatagal na nitong usapan na to. So kung ito ay papayagan pa ng korte at ipasa ng korte ito, parang kalukuhan nata. Siguro mag-iisip din ng korte na ba't namin to ipapapasa or papayagan tong kasong to, wala namang sapat na dahilan. Wala man na maipakitang ebidensya. Tulad niya, sa mga pagnanakaw-nakaw daw ng Duterte, wala mo siya mapakitang ebidensya, di ba? Wala silang mapakitang sapat na ebidensya para mapatunayan ng korte na totoo nga yung ibinibintang sa mga Duterte. Pero kaya nga sabi ko nga hindi naman tanga ang korte na para hayaan lang nila at makinig na lang sila. Kasi siyempre, korte to talagang malaking kahihiyan sa kanila to. Kung sakali man na isusulong nila yung kaso kay PRRD or kay BP Sara, tapos bandang uli lalabas naman na wala naman talagang dapat ikakaso sa kanya, sa kanilang mag-ama, di ba? So para sa akin talagang mababasura to dahil hindi naman gaano kalakas at hindi naman talaga yung kaso na ipinapataw sa mag-amang Duterte. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At ano nga ba yung magiging pasabog na ilalabas ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Abangan po natin kung may mga hinala or kayo ay may mga hinala or may mga hula kung ano man yung mga ipapalabas na pasabog ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.